Walang palag ng dakipin ang lalaking ito ng Cainta Police na nasa kote sa ikinasambay bus operation sa sitio Bagonsilang, Barangay San Juan, Cainta, Rizal noong linggo, September 8. Kinilala ang lalaki ni si Elias Toti na umano'y pumalag at nakipaghabulan pa sa operatiba. By bus operation at nagkaroon ng habulan during by bus operation na isinagawa ng ating intel operatives. Nung nasins ng ating suspect na pulis ng kanyang katransaksyon, agad niyang binangga tong pulis natin at nagkaroon ng habulan, pero nahuli din kaagad ng suspect natin. Na-recover sa suspect ang 6 na pirasong hinihinalang shabu na aabot sa 5 gramo ang bigat at nagkakalaga ng 34,000 pesos. Kabilang din ang isang .38 caliber at 5 bala. Lahat ng kabarangay niya at mga kapitbahay niya, di ba, nung na-arrest itong suspect na to, tumantuwa itong mga kapitbahay niya, pati yung mga barangay official sa pagkaka-arresto rito sa ating suspect na to. Dahil sakit na siya ng ulo rito sa barangay, well-known siya na drug pusher, drug user at robbery akat bahay. Ayon sa pulisya, matagal na nila itong minamatyagan na umano'y talamak na kung magbenta sa iba't ibang bahagi ng Rizal. Almost 1 week naming surveillance itong ating suspect bago nahuli siya kasi siya ay hindi madalas umuwi sa kanyang bahay. So minomonitor ng ating operatiba, madalas wala sa bahay itong suspect natin. So doon lang nagkaroon ng pagkakataon na siya ay nang umuwi sa bahay, doon natin naigasa yung ating by bus operation. Base sa investigasyon, ang suspect ay nakulong na noong 2016 at 2021. Pero nakulong na kuya? Opo, nakulong na po ako. Kailan2021 yun? tas 2016. Giit ng suspect na tinamnan lang siya at wala raw katotohanan ng paratang sa kanya. Inano lang po sa akin, tinanim na lang po sa akin yun. Gumagamit lang po talaga ako. Kasalukuyan nakapit naman ang suspect sa Cainta Custodial Facility sa Cainta Municipal Police Station na naharap sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Law o Firearms and Ammunition Regulation Act. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.